Mayong buntag Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si Bettina Briones. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Alam niyo yung feeling na malapit na ang kasal mo pero hindi ka excited? Yung iniisip mo na sana hindi na sumapit yung date o yung petsa ng kasal ko. Ako po si Cheryl mula po sa Ilocos. Noong una super excited po ako, Bettina. Yung tipong gabi-gabi kong napapanaginipan, naglalakad ako papuntang altar. Dream wedding ko, kumbaga. Pero hindi ko pa pala lubusang kilala ang pamilya ng mapapangasawa ko. Sabi nga ng karamihan sa mga mag-asawang naghihiwalay ay in-laws ang nagiging dahilan. Mula sa magulang hanggang sa mga kapatid niya. Hindi lang ako kaagad-agad nakaka-reply sa mga chat nila about our wedding. Pinapakita ko na daw agad ang tunay kong ugali. Like, ha? Ganun ba yun? Simula pagkabata kasi, I have this dream destination wedding. Pero hindi pwede kasi ayaw ng papa ni James na mag-travel. 14 hours drive by car, so inoffer namin yung plane. Kaso he refused. So, sumama ang loob ko. Nabalitaan ko pa na last year pumunta siya sa Davao para sunduin yung ampon niya. Pero sa sarili niyang panganay, ayaw niyang pumunta. 12 hours travel yon by car, pa Manila. Tapos nag-eroplano pa Davao back and forth. Pansin ko rin sa kasal na pinaghahandaan namin ni James na 80% ng expenses ay sinaluko na. Mas malaki kasi ang income ko at wala akong obligation sa parents at wala rin akong pinapaaral na kapatid. Ang fiancé ko, meron. Kahapon ko lang na-realize to. Siguro dahil I was blinded sa pagmamahal ko kay James, kaya G na G ako. Pero parang ayoko na munang ikasal. Mahal ko si James pero I hate his family. I hate the idea na majority ng gastos, shoulder ko. Masama ang loob ko sa fiancé ko na hindi niya man lang ako kayang ipagtanggol sa father niya. Masama ang loob ko kasi bakit ako ang gagastos dito sa sarili kong kasal? Ako yung babae. Yung perang pangkasal sana, pangta-travel ko na lang namin ng pamilya ko. Mahal ng parents ko si James at son-in-law na rin ang trato nila sa kanya. At dahil tradisyonal ang both parents namin, gusto nilang ikasal kami, ASAP. Pero parang ayoko na. Paano nga ba ako magba-back out sa wedding namin? Lahat naman po ng tao sa paligid namin akala nila perfect couple kami. Naisip ko na mag-runaway bride na lang. Pero syempre, kahihiyan yon sa side ng family ko at sa family niya. Sinubukan ko namang sabihin sa kanya na ayoko na munang ituloy yung kasal. Pero every time na sinasabi ko sa kanya yon, ay umiiyak siya at nagmamakaawang pakasalan siya. What to do, Bettina? Sana ay matulungan niyo ako. You said there's no other way for you to say it. And you said it's the most painful thing you felt. And I said you don't have to worry about me, I'm okay. 'Cause you think you hurt me but you didn't. 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 You said that you'll be with me till I recover. And I said you don't have to worry about me, I'm okay. 'Cause I don't know why I ended this way. Please don't tell me you wanted to stay. I won't let this happen again. Let's just be good friends today. But if there's one thing that I know, this I want for you to know. Let me begin by saying to you that you did it. You think you hurt me but you didn't. You think you hurt me, don't you? You think you hurt me but you didn't.
Hala! Bakit ganyan yung nararamdaman mo, ate girl? Malapit na yung kasal. Di ba dapat yung kasal is a celebration of love, not a source of resentment? Grabe. If your heart is telling you to postpone the wedding, siguro kailangan makinig ka. Ito para na rin sa lahat ng mga nasa parehong sitwasyon kagaya ni ate girl ngayon. Maraming boses sa paligid mong magsasabing, you're just having a cold feet. Normal lang yan. Lalo at malapit na yung kasal. Oh no, it's not just having a cold feet, ate girl. It's your intuition telling you not to go through this wedding. Sa pagkakakwento mo kasi, hindi lang ito tungkol sa kasal. 'Di ba? May deeper issues pa. Gaya nung hatian sa gastos, yung tungkol sa pamilya niya, yung tungkol sa paninindigan ng fiancé mo. Kasi maging honest na tayo, tayong mga Pinoy sa kultura natin, pag pinakasalan natin yung isang tao, pinapakasalan na rin natin yung pamilya nila. Kaya hindi lang dahil mahal yung isa't isa, kailangan nyo nang i-push agad-agad yung kasal. Hindi lang ito tungkol sa love. It's also about partnership, support, and shared values. Kung ako sa'yo, kausapin mo na mabuti yung fiancé mo, mag-heart-to-heart talk kayong dalawa. Kasi if he cannot stand up for you now, ano ang magagawa niya sa future? Kailangan niya maintindihan na he needs to stand up and protect you from his own family. Siguro ito na rin yung best time habang nag-aantay kayo. Nakilalanin niyo ang pamilya ng bawat isa. Alam ko may magsasabi nga, ay nako, hindi na kailangan, Bettina, kasi hindi naman yung pamilya niya aasawahin eh. Yes, totoo naman po yan na hindi pamilya yung aasawahin. Pero knowing how we Filipinos have these strong family ties, it pays to observe kung alam ba talaga ang values ninyo at kung ano-ano pa sa buhay-buhay. Kasi yung relationship na meron ka sa in-laws mo ay magkakaroon talaga ng malaking epekto sa buhay ninyong mag-asawa. Totoo yan. Kaya ngayon pa lang ayusin nyo muna kasi ikaw din ang magdadala ng bigat kung hindi ito maayos ngayon. Napag-isipan nyo after kung itutuloy nyo ba yung kasal kung kaya mo given the circumstances. You know, it's okay to give it more thoughts. Mas okay na yung i-postpone muna kaysa magsisi ka. Talk to your partner openly. At saka, kung natatakot kayo dahil sa hiya, plansyado na yung lahat. At saka, yun yung gusto ng ibang tao, wag natin pipilitin ang isang bagay na matuloy. Dahil lang sa kapakanan ng iba. Dahil gusto ng parents mo, pamilya niya, okay na sa friends mo, ready at excited na sila. No. Kung ikaw naman, sa sarili mo, feeling mo ang bigat-bigat at hindi mo pa kaya. You know, you deserve a wedding na ikaw mismo yung masaya. Kasi sa'yo yan. Kasi ikaw dapat yung bida dyan, hindi ibang tao. Yung mga naggastos nyo na, babalik din yan. Pera lang yan. Yung mga naipangako nyo na sa iba na, eto na, nakaset na yung wedding. Yes, medyo may iba na hindi maiintindihan, pero mas marami naman ang makakaintindi. Lalong-lalo na yung mga taong mahal talaga kayo. At saka makakalimutan din nila yan, kalaunan. 'Di ba? Ang importante, yung kayo. Masaya ba kayo? Ready na ba kayo? At saka it's also unfair na 80% ng gastos sa kasal ay ikaw ang naglalabas dahil ikaw yung nakakaluwag-luwag. He also have to share a bit more. Lalo na, siyang yung lalaki. Basta tandaan mo, pag magpapakasal ka, wala dapat buts, wala dapat ifs. Dapat ready ka. 100% ready ka in all aspects. Okay na okay lang na ipostpone. Pag-isipan at pag-usapan yung mabuting dalawa yan. Good luck at balitaan nyo kami kung ano mga update sa inyong dalawa. Yun lamang for today, mga friends, kamorkadang kapamilya, patuloy pa rin po sa pagsuporta, makinig, manood sa Spotify, YouTube, dito sa ating MOR Entertainment Facebook page. More stories with Bettina Briones. Kung ikaw naman feel mo na kailangan ko na talaga ilabas to at i-share to kay Bettina, go! I-message niyo po kami. Ako po si Bettina Briones. Daghang salamat. See you next time.